Hallelujah, Lord, hallelujah. Talagang totoo, Panginoon, na sa pagkagising namin sa umaga, Panginoon, Ikaw ang aming pong hinahanap upang Ika'y amin sambahin. Sapagkat totoo, Panginoon, sa iyo po nagmumula ang kapangyarihan. Panginoon, ayaw po namin, Panginoon, na kami magkulang sa iyo. Sapagkat sa pamamagitan ng aming pong pagpupuri sa iyo, kami pinagkakaroon ng kabanalan. Ipinahahayag po namin, Panginoon, ayaw po namin magkulang sa kabanalan. Sapagkat ito ang nais mo, dakilang Ama, na lagi kami, Panginoon, pakasamba sa iyo. Lagi kami nagpupuri sa iyo. Sapagkat ito, O Diyos, ang magiging daan para po kami makalakad sa iyo pong kabanalan. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang aming pong patuloy na itataas at pararangalan sa aming pong kalagitnaan. Holy Spirit, change our heart, O Holy Spirit. Ang kapangyarihan lamang ng iyong pong banal na Espiritu, ang may kapangyarihan magbago ng aming pong buhay. Ang kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu, ang may kapangyarihan, Panginoon, magbago ng aming pong puso. Kaya Lord God, amin pong laging aalalahanin, Panginoon, na ang banal mong Espiritu na lagi po namin kasama, na kapag ito'y amin pong pinararangalan, mararanasan po namin ang kapangyarihan ng pagbabago sa aming pong buhay. Kaya Lord God, bilang kami po'y tinawag mo at pinili, ang inaasahan mo, Panginoon, kami po'y maging katulad mo, Panginoon. Lord God, sa lahat ng aming pong mga gawa, bawat ibubukas namin po mga labi, bawat sasaysayan po namin, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang lagi pong mapararanglan. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo po namin tinitiwala ang gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Praise God. At makakaupo na po at magkakaroon po tayo ng testimony. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pakinggan po natin yung pong itataas na kabutihan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ating pong tawagin si Sister Tricia Diamante. Praise God. Kabado ako. Pasensya na po, pero totoo kinakabahan talaga ako, no? Na actually, nasa-share ko naman na siya sa iba, pero titignan ko kayong lahat, parang kinakabahan ako eh. So, blessed morning po mga kabiyaya ulit. Unang-una sa lahat, isang pribilehiyo po na maibahagi ko po sa inyo ang aking storya. Unti lang. Ako po si Tricia May Diamante, 26 years old po. Galing po talaga akong Capiz, province namin is Capiz, tas nandito na po ako ngayon sa Binyan. So, I would like to share po muna ito. Jeremiah 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Yun yung life verse ko po talaga sa buhay. So, I came from a broken family po. Sa murang edad, maaga po akong naging independent, natutong magbenta, natutong mag-business. Elementary pa lang po, nagbebenta ako mga pastillas, munchkins. Ngayon po, kaming dalawa ni Mama nagpapaaral sa kapatid kong first year college po sa province. So, nagtatrabaho po ako sa Alabang, secretary po na executive assistant po ako. Isa po akong PWD para po sa kaalaman ng lahat. Sabi nga ng mga kaibigan ko, Tricia, bakit parang, Tricia, bakit parang ang jolly mo naman? Pero hindi alata daw na dami ko palang dinadala sa buhay. Sorry, naiyak na. Meron po akong severe scoliosis. Yung sa likod, bali na po yung buto. Dalawa po siya, so severe siya. Pero praise God kasi nakakaya ko pa rin tumayo dito sa pulpito, umawit para sa Kanya kahit na mabilis akong mangalay. Mga 20 minutes pa lang po, ngalay na po tong likod ko. Pero nakakaya ko siya. Pag umaawit ako para sa Panginoon, nawawala siya. Kaya thank you, Lord. Kasi kahit na ito yung dinadanas ng katawan ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tapos, nitong nakaraang Lunes lang po,
dinala po ako sa ER, sa Asian Hospital po. Inatake po ako ng migraine, tapos suka po ako ng suka. Na-clinic po ako, tapos tumaas daw po yung BP ko. Sabi ko, sige po, dalhin nyo na lang po ako sa ER. Umabot akong Asian, tapos biglang, sabi ko, Lord, parang biglaan to. Sabi ko, parang dagdag to sa testimony ko pala, no? Timing talaga si Lord. Pero papasalamat ako kasi na-CT scan ako. Sabi ko kina Ate Aren, pag-pray nyo naman ako. Pinag-pray nila ako ni Ate Aren, nag-pray kami. Lord, salamat sa iyong papuri, Lord. Wala pong nakita na kahit anong sa CT scan ko. Meron po akong migraine headache. Niresetahan lang po ako ng gamot ng doktor ko. May pain reliever pero hindi ko po siya iti-take. As long as hindi po sobrang sakit. Kasi naniniwala ako sa Panginoon, siya po yung gagalaw sa buhay ko. Alam ko, Panginoon, na siya yung magbibigay ng lakas sa akin. At magpapasalamat ako sa Panginoon kasi andito ako, umaawit, sumasamba sa Kanya. Andito ang music team, andyan si Pastor King, ginagabayan kami. Hindi kami pinapabayaan. Medyo nawala ako sa script, pero dahil God is good, He will give us the desires of our heart if we will commit ourselves to Him. Tama po ba? So, pagbibigay natin sa Panginoon yung buhay natin, pag-iaalay natin to. Kahit anong pagsubok, kahit anong balakid, kahit anong ibibigay ng kaaway, kahit anong pag-uusig, pagpapala pa rin tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi nabigyan niya naman ako ng magandang trabaho kung saan napakabait po talaga ng boss ko. Pagpapasalamat ko yun kasi pinag-pray po talaga ng kapatiran yun. Nung umattend ako ng overnight na prayer natin, pinag-pray namin yun na, Lord, sana makahanap ako ng magandang trabaho. Yung kung saan kung hindi po ako matotoxic. Kaya sobrang salamat, Panginoon. Thank you so much po at ito po, laking pasasalamat ko po talaga kay Pastor King sa mga kapatiran, sa pagpe-fellowship po namin kasi lahat po dito sa mga midweek, sa mga na-attenan po naming midweek, kung saan nakakalabas po kami ng mga saloobin namin, kung saan po ay gumagaan po yung puso namin pagka nakakarinig po kami ng mga testimony po nila na hindi lang pala ako yung may napagdadaan ng ganito. So, mai-encourage ka sa buhay ng bawat isa. Pag nalalaman mo yung bawat storya ng bawat tao na nandito, hindi lang ikaw yung may pinagdadaanan, hindi lang ikaw yung may labanan. Lahat tayo meron. Lahat tayo may ginagawa ang Diyos para sa buhay natin. So, araw-araw po tayong may labanan, araw-araw may mga hamon na kailangang harapin. Hindi natin gustuhin at mga araw naman na manghihina tayo, lalo na sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pero lagi po natin tandaan that Jesus said, at God said, for I will not leave you nor forsake you. Yun po talaga yung panghahawakan natin. Hindi niya tayo papabayaan. Kahit ina-acid din po ako kasi yung iba, medyo inaano na ako eh. Trisha, payat-payat mo naman. Trisha, ano ba yung katawan mo? Hindi ka ba kumakain? Medyo, minsan na-hurt po ako. Kasi hindi po nila alam yung kwento na hindi po talaga ako pwedeng magpakabusog, hindi din po ako pwedeng magpagutom. Pag alam niyo po yung acid reflux, ay hirap po niya kontrolin. Pagkakain ka po, dapat tama lang. Huwag kang papalipas ng gutom. 5 times a day, kakain ka, pero hindi yung punong-puno yung tiyan mo. Tapos minsan, susuka ka na lang, minsan. So, dami no? Pero thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi hindi niya ako pinapabayaan. Andito pa rin ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga kapatiran na to. Thank you, Lord. I am so blessed na nakapagsalita sa harap niyo. Thank you, Lord, kasi sa lahat ng napagdaanan ko sa buhay, isa akong testimony na mapagtatagumpayan ko to. Thank you, Lord, kasi malaki yung pagpapala niya sa buhay ko. Thank you kasi mas malaki siya kaysa sa problema na dumadaan sa buhay natin. Salamat po sa inyong lahat. Yun lamang po. Praise God. At talagang totoo po na napakabuti po ng ating pong Panginoon. Totoo po yung sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng 1 Corinthians 10, verse 13. Walang pagsubok tayong mararanasan na hindi nararanasan ng iba.
Pero tapat ang ating pong Panginoon. Siya rin ang tutulong sa atin para makayanan natin lahat ng problema sa ating pong buhay. Sapagkat totoo nga po na lalo't kapag ikaw po'y naglilingkod sa ating pong Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y tumatayo sa presensya ng ating pong Panginoon, mararanasan mo ang himala ng ating pong Panginoon. At tama po yung sinabi ng Bible verse dahil kung saan sa kanya pong buhay, siya po isang produkto ng isang broken family. Dahil napakahirap po ang maging produkto ng isang broken family. Pero naandoro yung kanyang paniniwala, yung sinabi niya sa aklat po ng Jeremiah 29:11. Kaya lahat ng pagsubok na ating pong pinagdadaanan, ang sabi ni Jeremiah, nalalaman ko ang iniisip ko para sa inyo. Iniisip hindi para sumpain. Iniisip para kayo ay pagpalain. Iniisip para kayo ay magkaroon ng mabuting kawakasan. Kaya anumang problema ang ating pong pinagdadaanan, kapatid, panghawakan mo ang pangako ng ating pong Panginoon. Hebreo 13:5-6, He will never leave you nor forsaken you. The Lord is our helper. Amen. What man do for you? What man do for me? So talagang totoo po na sa mga pagsubok na ating pong nararanasan, alam ng Panginoon na ito'y kayang-kaya mapagtagumpayan sapagkat ang Diyos ang ating pong kasama. Amen. Kaya salamat po sa patutuo ng ating pong kapatid. Dahil totoo nga po na ang panalangin, kapag ito po ay ating pong ipinaabot sa ating pong Panginoon, ang Diyos ay kikilos at gagawa. Glory to God. At salamat po sa ating pong kapatid na patuloy na nakaranas ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Glory to God. So ngayon po tayo po ay tatawagin po natin ang newcomer at tumayo po lamang. Glory to God, si Trixie Pilome. Walk in. Glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Welcome po, Sister Trixie. Sister Eva Marie Buena Flo. Nasaan yun? Ayan. Praise God. Kasama kayo ni Sister LB. Welcome po kayo. Praise God. Hallelujah, Lord God. So, salamat po sa inyo pong dalawa at kayo po ay, kami po ay tuwan-tuwa at kami po ay naandun yung aming pong inaasahan na kayo po ay magiging kampante sa lugar neto at babalik po kayo next week. Amen po. Praise God. Hallelujah. So tayo po ay dadako na po sa ating pong gawain. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay nasa ika-third week na po ng September. Glory to God. So tayo po ay tumayo. Tayo po ay mga musta. Lapitan po natin ang ating pong mga kapatiran, iparamdam po natin yung ating pong kasabi sa kanila. Sabihin mo, kamusta ka kapatid? Amen. Masaya ako dahil kasama kita. Sige po, tumayo po kayo. Puntahan niyo po yung mga kapatiran. Kamusta ka kapatid? Masaya ako dahil kasama kita. Amen. Sige po, lumapit po kayo. Hindi po pwede na hindi kayo tatayo. Glory to God. Pagpagin niyo po ang inyong pong mga paa. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige po, lapitan niyo po mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Iparamdam niyo po yung kagalakan niyo. Iparamdam niyo po yung pagmamahal niyo sa mga kapatiran. Praise God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Purihin ka po, Panginoon. Hallelujah. Yes, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise God. Ayan, di ba? Napakasarap pagka nagkakamayan. Amen. Nagyayakapan. Yung matagal na hindi nakita, na-miss. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Amen. Amen. Praise the Lord. Yes, hallelujah, Lord. Okay na po, sige po, upo na po tayo. Salamat po doon po sa mga galak na galak. Glory to God na kinakamaya mga kapar. Yan po ang tunay na pag-ibig na buhat sa ating pong Panginoon.
Kaya po dito po sa ating pong church, glory to God, marami po na kung saan ay nagagalak po sila dahil nakikita po nila yung pag-ibig sa bawat isa. Yan po yung tunay po na kung saan ay iglesia. Nagbabatian, nagyayakapan, nagkakamustahan. At yan po yung nagiging isang kagalakan ng bawat isa po sa atin. Dahil sa loob po na isang linggo, baka ikaw po naando na sa loob ng bahay. Wala kang ginawa kundi kay maglaba, magluto, manahe. Pero pagdating dito sa loob ng church, masaya, nakakangiti ka, nakapagpupuri, nakakalundag. Praise God, hallelujah. Diba? So ito po yung pong nais po ng ating pong Panginoon. So tayo po lamang ay magbabalik aral. Yung pong ating pong naging topic po noong pong September 7, 2025, kayo po ay templo ng Diyos. Glory to God. So ibig sabihin, pinakikita po rito, tayo po ay templo ng Diyos. Kapag sinabing tayo po ay templo ng Diyos, ang ating pong Panginoon nananahan sa ating buhay. At sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na ating pong tinanggap. Lahat po ng na-born again, lahat po ng tumanggap sa ating pong Panginoon, lahat na nagkumpisal na ang ating Panginoon, siya po yung ating Panginoon, Ama, tagapagligtas, at ikaw pinapasakop bilang isang anak, ang banal na Espiritu ay papasok sa iyong puso. At ang banal na Espiritu na nananahan sa atin, yan po'y forever na. Amen. Kaya tinawag tayo po'y templo ng Diyos. Glory to God. So kapag sinabing templo, ibig sabihin, malinis ka na. Amen. Tayo po ay karapat dapat na. Kaya nga, glory to God, na dito po ipinauunawa, glory to God, na sa book po ng Korinto, ito po ay isinulat po ni Apostol Pablo. Bakit bilang tayo po ay templo ng Diyos, hindi po dapat po tayo na kung saan nagbabahabahagi. Bilang tayo po ay templo ng Diyos, ibig sabihin, iisa po yung pong ating pong Espiritong tinanggap buhat sa ating pong Panginoon. Kaya wala po tayong pipiliin. Ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo, glory to God, ako'y kay Pedro. Ibig sabihin, ang lahat ng mga yan, sila po ay lingkod, manggagawa ng ating pong Panginoon. Kaya bilang tayo po ay nasa ating Panginoon, ang Espiritu ng Diyos na nasa ating puso, kinakailangan tayo pinagmamahalan. Amen? Kinakailangan tayo pinag-uunawaan. Kinakailangan tayo pinagpapalakasan. Kung meron po may karamdaman, napakasarap na maranasan na kinakamusta na po natin. Amen? At napakasarap kung meron po tayong kapatid na mahina, atin po silang inuunawa. At kung meron po tayong kapatid na kung sa'y alam po natin na kung saan na siya po'y matampuhin, abe kinakailangan dagdagan mo ang pangunawa mo. Darating din ang isang araw, babaguhin din yan ng ating pong Panginoon. Amen? At di ba napakaganda yung awitin, yung Holy Spirit yun na nagbabago ng puso ng tao? Yung power ng banal na Espiritu, yun ang nagbabago din ng buhay ng isang tao. Bakit po? Dahil yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa ating pong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating pong naririnig, ito po yung magbibigay ng kapangyarihan. Amen po. Kaya talagang totoo po na bilang tayo po ay templo ng Diyos na buhay, tayo po'y mamuhay ng may kabanalan. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya talagang totoo po na bilang tayo po ay templo ng Diyos na buhay, kinakailangan lagi po tayong puspos ng banal na Espiritu. Amen. So ngayon po, tayo po ay meron po tayong bagong tatalakayin. Glory to God. Hallelujah. Pabanalin kayo hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Amen. So kumbaga talagang makikita po natin dito na talagang totoo ang ating pong Panginoon, napakataas ang kanya pong expectation. Kaya nga ito po ay paalala po ni Apostol Pablo doon po sa aklat po na kung saan nasa Thessalonica. Kaya makikita po natin dito, ano po ba yung ibig sabihin ng pagkapakabanal? Glory to God. So atin po itong titingnan na ano po ba sa Greek word ang kung saan ay pagkabanal. Ito po ay natawag na hagiamos. Amen. Hagiamos. Praise God. Na ang ibig sabihin, glory to God, ito po yung pagpapakabanal sa Greek. Kaya nga sabi, nangangahulugan pakabanalin, italaga at ibukod mula sa sanlibutan at ihiwalay mula sa kasalanan upang tayo magkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos at buong kagalakang paglilingkuran siya. So ibig sabihin dito po yung pinauunawa
Na ang ibig sabihin po rito, ng kung saan pagkapakabanal, tayo po ay isineseparate. Amen. Tayo po ay itinatalaga, glory to God. At tayo po ay kung saan ibinubukod doon sa gawa ng sanlibutan. Inihihiwalay tayo mula sa kasalanan upang tayo ay magkaroon ng matalik. Amen. Kapag sinabing matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ibig sabihin, very close ka. Parang matalik na kaibigan. Na kapag tayo po ay kung sa humihiwalay sa takbo ng mundong ito, kapag tayo po'y bumubukod sa mga tao na namumuhay sa kasalanan, ibig sabihin ito po'y paraan para po tayo ay magkaroon ng close relationship sa ating pong Panginoon. Bakit po kinakailangan tayo po'y magkaroon ng close relationship sa ating pong Panginoon? Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, glory to God, yung ating pong pakikipag-ugnayan sa Diyos ay magkaroon ng buong kagalakang paglilingkuran siya. Siyempre kung tayo po ay pinabanal na ng ating pong Panginoon, di ba sa pagpupuri pa lamang iba na yung nararamdaman mo? Kapag ikaw ay lumimot na sa mga tao na kung saan ay binigyan ka ng kirot, kapag ikaw po ay nakapagpatawad sa mga tao na kung saan ay gumawa sa iyo ng hindi maganda, kapag nagawa mo na kung saan na doon sa mga dati mong kasamahan na nagiinom, na kung saan ilagi na andoroon sa mga lugar na nagdudulot para ikaw po ay mailapit sa kasalanan. Yung dati na meron ka mga kaibigan na mga chismosa pero lumayo ka na. Kung meron ka mga kaibigan na kung saan ay mahilig sa kalayawan, ibig sabihin dito po'y pinatutunayan na ikaw ay pinuspos ng banal na Espiritu, kaya nagagawa mo na ikay lumayo. Amen? Inihiwalay mo ay yung sarili sa magiging daan para ikaw ay magkasala. So, ibig sabihin yan po ang ipinauunawa. Bakit po kinakailangan tayo po ay magpakabanal? Amen? So, sa pagkatotoo nga po, yung sinabi po sa aklat po ng 1 Peter chapter 1, verse 14 and 15. So, ating puntin niyan, glory to God. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa mahasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyong kayo'y wala pang tunay na pagkakaunawa. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, aportin mo na, ha? Hallelujah. Bilang tayo po'y masunuring mga anak, ano po'y sinabi doon sa Agayamos? Tayo po'y humihiwalay. Amen. Tayo po'y lumalayo. Tayo po'y itinatalaga natin yung ating buhay sa ating pong Panginoon. Meron tayong oras sa pananalangin, meron tayong oras sa pagbabasa ng Biblia, meron tayong oras sa pagpupuri, meron tayong oras sa pagkapasalamat. Makikita mo, ito po yung pong nais ng ating pong Panginoon. Tayo po'y naging masunuring mga anak. Glory to God. Kaya sabi, huwag kayong umayo sa mahasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkakaunawa. So, ibig sabihin, nung tayo po ay kung saan na wala pang pagkakaunawa, okay lamang na kayo mag-inuman. Okay lamang na kayo ay, ano ba tawag na yung humihit-hit, nagsasyabu. Okay lang yun, wala pa kayong pagkakakilala. Hindi nyo pa alam ang katotohanan. Okay lamang na kayo ay nagchichismisan. Okay lamang na kayo gumagawa ng usap. Okay lang yon dahil hindi nyo pa kilala ang ating pong Panginoon. Pero magbuhat nang tayo po ay nakakilala sa ating pong Panginoon, kinakailangan na tayo po'y maging masunurin sa tumawag at pumili sa atin. Lagi po nating aalalahanin sapagkat tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon. Tayo po'y espesyal sa ating pong Diyos. Tayo po yung tinatawag na kung saan tayo po yung kumbaga tayo po yung maharlika. Tayo po yung kanyang bayan. Tayo po yung kung saan ay pinili niya. Nabuhat doon sa isang kagilagilalas na maruming buhay. Kagilagilalas na kung saan ay mahasamang pita ng laman. Nasa kadiliman tayo. Pero tayo'y tinawag ng ating pong Panginoon para po tayo ang makitaan ng ating pong Panginoon na magpapatotoo na talagang totoo ang ating Diyos ay buhay, nagbabago ng buhay. Amen. Kaya tayo po yung ngayon, tayo po yung nagpupuri. Tayo po yung sumasamba sa ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito na kung saan magbuhat nung tayo po yung makakilala po sa ating pong Panginoon, tayo po yung naging masunurin na. Amen. Hindi na po tayong dating pasaway. Hindi na po tayo yung lagi na kung saan niloloko natin ang ating pong mga magulang.
Glory to God. Nawala na po sa atin, tayo po mga estudyante, glory to God. Hindi na po yung dati na kung saan ay pupunta sa mga classmate, ang inaasahan ng magulang, gumagawa ng project. Yung pala nakikipag-date lamang sa boyfriend. Pero wala na yun dito, binago na kasi kayong lahat. Amen? Yung dati na kung saan na mga kapatiran, na kapag kami ginagawa sa loob ng church, nag-uusap-usapan pat nagchichismisan. Pero ngayon, wala na. Amen? Ano ginagawa ng mga kapatiran? Nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Nagpapalakasan. Yan po yung tunay na kung saan na pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Bakit po? Ano po purpose ng ating pong Panginoon? Ano po sabi sa verse 15? Hallelujah. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Amen? Sabihin mo nga, banal. Amen. Banal yung Diyos na pumili sa atin. Ano ang sabi niya? Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So ibig sabihin, ipinauunawa po rito, dahil ang tumawag sa atin ni banal na Diyos, kinakailangan tayo po'y magpakabanal sa lahat ng uri na atin pong ginagawa. Amen? Sapagkat ang ating pong Panginoon, meron po siyang plano. Ang nais niya, lahat ng kanyang pinili, lahat ng kanyang tinawag, lahat ng kanyang ibinukod, sa kanyang pagbabalik, makasama tayo at matakpuan na tayo po'y banal. Amen? Walang bahid, dungis ng kasalanan. Glory to God. So, ano po sabi niya? Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So, ibig sabihin, kapag sinabing dapat kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, kinakailangan na ito po'y mapatunayan. Amen? Praise God. Sa lahat ng ating ginagawa. Kaya totoo po yung sinabi sa aklat po ng 1 Corinthians. Glory to God. Chapter 10, wala po ito sa akin pong pinaalala lang sa akin ng Holy Spirit. Ang sabi na sa aklat po ng 1 Corinthians, chapter 10, glory to God. Na ang sabi po rito, ano man ang inyong ginagawa, chapter 11, ano man ang inyong ginagawa, glory to God, do it for the glory of God. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito ng ating pong Panginoon, ikaw may kumakain, ikaw man ay umiinom, gawain mo ito sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Lalo na po tayo, ang dami po nating nakakasalamuha. Kung tayo namimili, may nakita tayo na kung sa'y kaibigan, batiin mo. Kung meron tayo dati nakasamahan na alam po natin na namumuhay pa sa kasalanan, tanguan mo naman. Glory to God. Na dito po'y maipakikita na kapag lagi po tayo nakangiti, lumalakad ka, kumakain ka, nananalangin ka ba? Praise God. Kinakailangan sa pagkain natin, makita pa rin na tayo po ay pinararangalan natin ng ating pong Panginoon. Merong iba dyan, pagka nakita yung pagkain, sige, kain na agad. Ay sabi ng Panginoon, maging sa pagkain, parangalan natin ng ating Diyos. Magpasalamat tayo, glory to God. Sapagkat kapag tayo nagpapasalamat, anuman yung ating pong pagkain, ang Diyos hindi magsasawa para tayo ay tustusan ng ating pong pagkain sa ating pong hapag. Amen? Eh di ba napakaganda ang nais ng ating pong Panginoon? Glory to God. Kaya ito po ang nais ng ating pong Panginoon. Lagi po tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon. Makita po sa atin na tayo po'y pinabanal ng ating pong Panginoon. Ay merong iba pagka naandun na sa mga kainan, sa mga restaurant, nahihiya ng manalangin. Pero ang ating pong Panginoon, saan man tayo naroroon, lagi po tayong nananalangin. Amen? So ito po yung nais po ng ating pong Panginoon, na magkaroon po tayo ng kung saan ay buhay na kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, dapat tayo pong magpakabanal. Saan? Sa lahat ng inyong ginagawa. Sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Praise God. Sapagkat totoo, ang Diyos po ay galak na kung saan naroroon ang kanyang mga anak na pararangalan ang kanyang pong buhay. Amen? So ngayon po, meron po tayo na kung saan ay mga alituntunin. Ang sabi nga po rito, glory to God, mga alituntunin para maging banal. Ano po ba po ang mga dapat na gawin po natin para po tayo maging banal sa ating pong
sa harap ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, ang Diyos po ay magpapaalala po sa atin sa pamamagitan ng ating po na kung saan mga aralin, salita ng Panginoon, na ito po yung dapat po na ating po maging buhay. Ano po sinabi po sa aklat po ng Matthew 22:37 to 39? Hallelujah, Lord God. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. So ibig sabihin, kung talagang nais po natin na sumunod sa ating pong Panginoon, hindi mo magagawa na makasunod sa ating pong Panginoon kung wala po tayong pag-ibig. Amen? Kung wala po tayong pag-ibig sa ating pong Panginoon, hindi po natin magagawa na kung saan ay dumalo sa mga pagtitipon, hindi po natin magagawa na kung saan ay gumawa ng mga bagay na ang Diyos ay matutuwa. Hindi tayo makapagpapatawad sa mga taong nakasakit sa ating damdamin. Hindi po natin magagawa na kung saan, kung meron man tayo na kung saan yung mga anak na pasaway, napakahirap mong mahalin. Pero dahil mahal tayo ng ating pong Panginoon, glory to God. At lagi po nating iisipin, ang Diyos muna ang unang umibig sa atin. Ang Diyos na kung saan ay punong-puno ng pag-ibig, inibig tayo miski hindi tayo karapat-dapat. Kaya ito po yung sinabi po sa aklat po ng Efeso 2:8 and 9. Glory to God. Dahil sa Kanya pong grasya. Amen. Hindi tayo karapat-dapat pero inibig tayo ng ating pong Panginoon. Hindi tayo na kung saan ay, kumbaga sa niwi, hindi tayo kabilang sa lahi ng ating pong Panginoon pero tayo ay Kanya pong pinili upang makasama sa Kanyang lahi. Kaya dito ang number 1 po, para po tayo makasunod at magkaroon po ng kabanalan. Glory to God. Kinakailangan number 1, ibigin mo muna ang ating pong Panginoon. Amen? Ano po ang pag-ibig na hinahangad ng ating pong Panginoon? Buong puso mo. Kapag sinabing buong puso mo, yung puso mo'y galak na galak kapag ikay dumadalaw sa pagtitipon. Ang puso mo'y galak na galak kapag ikay nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon. Ang puso mo'y galak na galak kapag ikaw ay kung saan niluluwalhati mo ang ating pong Panginoon. At napakaganda po na sa pagkagising pala sa umaga, magawa mo ng magpasalamat. Bakit? Kasi mahal mo ang ating iniibig mo ang ating pong Panginoon. Binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo ng pag-asa. Binigyan tayo ng kung saan ating pong mga pangangailangan. Kaya pagkagising mo sa umaga, dahil mahal mo ang ating Panginoon na nagtututo sa iyo, amen, magagawa mong purihin ang ating pong Panginoon. At ako nga po'y natutuwa dahil si Brother Angelo ay meron po siyang ipino-forward na kung saan yung po bang praise. Amen? Idideklara mo yan. Na kung saan ito po ay pinagtyaga akong bilangin. Sabi ko, 76. Amen? Na pagka umaga, ito po ay basahin mo, ideklara mo. I praise you, Jesus Christ. I praise you, you are the kings of kings. I praise you, you are the bright morning star. I praise you, you are the lilies of the valley. I praise you, you are the life and the resurrection. I praise you, amen. Praise God, you are the living God. Kaya kapag tayo po ay naging nagpupuri sa ating pong Panginoon, kapatid, pagkagising mo sa umaga, kapag ikaw po'y nagpuri sa ating pong Panginoon, at pinupuri mo ang ating Diyos, mararanasan mo ang tunay na kagalakan at kalakasan na buhat sa ating pong Panginoon. Sino po nakakagawa nito? Nag-post po siya sa Brother Angelo. Glory to God. Ipinost po niya ito doon po sa BND Workers. Bakit po? Kasi kinakailangan po natin ito. Kung mahal mo ang ating Panginoon, pagkagising mo pa lamang, purihin mo na siya. Amen. Pagkagising mo pa lamang, pasalamatan mo na siya. Sa lahat ng nararanasan mo, sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buong mong pamilya, sa mga kapatiran, sa lahat ng mga manggagawa ng ating pong Panginoon, ipagpasalamat natin ito. Amen. At yan ay pagpapakita na talagang totoo, iniibig natin ang ating pong Panginoon ng buong puso, glory to God, hallelujah, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Kapag sinabing buong kaluluwa mo, yung isip mo lang, amen. Yung isip mo lamang, naisip mo na, Lord, pagkagising ko sa umaga, wala akong gagawin kundi ako'y magpurit sumamba sa iyo. Ibig sabihin, laman na ng isip mo. Lord God, ipapanalangin ko yung aking kapatid na dumadaan sa karamdaman. Dahil
ako'y binago mo, ako'y pinagaling mo, ako'y pinagpala mo. Kaya Lord, yung po mga kinakapos, ipapanalangin ko sa iyo. Amen? At ang sabi rito, at buong pag-iisip mo. Praise God. Hallelujah. Kaya yan po ang nais ng ating po. Iparamdam mo sa ating pong Panginoon kung gaano mo kamahal ang ating pong Diyos. Amen. Glory to God. Next po. Praise God. Hallelujah. Sa 1 Thessalonican, 38 tsaka 39. Sorry po, nagmamadali ata ako. Ito ang pinakamahalagang utos. 39, praise God, hallelujah. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. So ibig sabihin, dahil mahal natin ang ating pong Panginoon, nais natin na kung saan makalakad sa kabanalan ng ating pong Panginoon, kung mahal mo ang iyong sarili, gayon mo rin iibigin ang iyong pong kapwa. Kung ayaw mo na ikaw po ay mapagsalitaan ng pangit, huwag kang magsalita ng pangit sa kapwa mo. Kung ayaw mo na ikay mapahiya, huwag kang manghiya sa iyo pong kapwa. Iparamdam mo kung gaano mo siya kamahal. Kung ang ating pong kapatid ay medyo kinakapos, abutan mo. Amen. Kasi yan po yung pag-ibig sa ating pong kapwa. Dahil darating ang isang araw, meron ding magbibigay sa iyo. Amen. What you sow, you reap. Amen. Kaya kung ikaw po'y nagtatanim ng mabuti, aanihin mo rin ay mabuti. Kung ikay nagbibigay, darating ang isang araw, may magbibigay din sa iyo. Kung ikay nagpapatawa, darating ang isang araw, may magpapatawa din sa iyo. Glory to God. Kung meron kang pinagmamalasakitan, isang araw may magmamalasakit din sa iyo. Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon, na makita po sa ating pong buhay, yung pag-ibig po natin sa ating pong kapwa. Kaya po sinabi sa aklat po ng Galatia, chapter 6. Glory to God. Ang sabi sa aklat po ng Galatia, wala po yung sa akin pong kundi ang sabi po sa aklat po ng Galatia, chapter 6, verse 9, huwag tayong manghihimagod sa pagtulong sa ating pong kapwa at lalong-lalo na, amen, sa ating pong kasambahayan sa pananampalataya. Amen, sa ating pong lalong kapatiran. Huwag na huwag po tayo na kung saan ay magsasara ng ating pong palad. Sapagkat darating po ang isang araw, mararamdaman din natin yung ginawa natin sa ating pong kapwa. Amen, kaya mahalin po natin. At dahil iisa yung kanilang Ama, amen, kung sino po ang tatay niyo, yun po rin ang tatay ko. Amen. Kung sino po yung nagligtas sa inyo, yun din ang nagligtas sa kapatid niyo. Kaya talagang totoo po, ito po yung nais ng ating pong Panginoon, pag-ibig sa kanya pong kapatid. Glory to God. Hallelujah. Dahil yun po yung utos ng ating pong Panginoon. Ano po sinabi po sa aklat po ng 1 Thessalonians 5, 8 and 9? Glory to God. Hallelujah. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Praise God. Isuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng ating pong Diyos. Glory to God. Hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, pinakikita po rito ng ating pong Panginoon, tayo po yung mga anak. Kapag sinabing anak sa araw, tayo po ay namumuhay ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon. Glory to God. At ang sabi po ng ating pong Panginoon, dahil tayo po ay anak sa araw, o ibig sabihin tayo po ay nabubuhay doon sa may kabanalan, kinakailangan tayo pinakadistin para po tayo ay ingatan ng ating pong Panginoon. Ano sinabi niya po sa verse 9? Hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang puot. So ibig sabihin tayo pong lahat ay tinawag ng ating pong Panginoon para po tayo ay iligtas. Para po tayo pagpalain. Para po tayo magkaroon ng kung saan pinagpalang buhay. Dahil sabi ng ating pong Panginoon, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang ating pong Panginoong Hesukristo ay gumagawa ng paraan. Amen. Ipinakita na niyang lahat para po lamang tayo maligtas. Nagpapako sa krus. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Pinatawad tayo sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Nilimot niyang lahat yung ating pong isang damakmak na kasalanan. Amen. Para po lamang tayo po
ay iparamdam ng ating pong Panginoon kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi tayo na kung saan ninanasa ng Panginoon tayo po'y mapahamak. Kundi ang plano ng ating pong Panginoon, tayo po'y iligtas. Amen. Iligtas tayo sa mundong ito na punong-puno ng karumihan, punong-puno ng kaguluhan. Pero kung tayo po ay patuloy natin pong aalalahanin ang kabutihan ng ating pong Panginoon, ano man ang ating naririnig, ano man ang ating pong nababasa, ano man yung ating po na kung saan ay nalalaman, nababalitaan, pero ang sabi ng ating pong Panginoon, tayo po ililigtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin mo yung ating Panginoon na tumawag at pumili sa atin. Alalahanin mo yung ginawa ng ating pong Panginoon. Ano man yung problema ang ating pong pinagdadaanan, ang Diyos ang ating pong katulong. Amen. Ang Diyos ang kung saan magpapalaya sa iba't ibang uri ng problema ang ating pong pinagdadaanan. Kaya yan po ang nais ng ating pong Panginoon. Pinili tayo para hindi parusahan. Pinili tayo para po tayo ay magkaroon na kung saan pinagpalang buhay. Ililigtas tayo dahil merong Jesus na kung saan nagbigay ng buhay para sa atin. Amen? Kaya po ang ipinauunawa po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Tesalonica. Praise God, hallelujah. Kaya makikita po natin dito, dahil ito pong kung saan ay bayan o kung saan ay simbahan ng Tesalonica, dito po ay kung atin po makikita, ito po mga tiga-Tesalonica, na ando yung kanilang pag-aalala. Kasi hindi nila alam na ang ating Panginoon ay muling babalik. Kaya ang sabi po, inaliw po ni Apostol Pablo ang mga tiga-Tesalonica. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Ililigtas kayo ng ating Panginoon. Manampalataya lamang kayo. Glory to God. Sapagkat may pangako ang ating pong Panginoon. Sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Na kung saan ay pinakita rito yung mga namatay na ating pong mga mahal sa buhay. Dahil yun ang kalang ipinag-aalala, paano yung aming mga kamag-anak? Paano yung aming mga lolo na naglingkod sa Diyos? Paano yung aking tatay na kung saan ay masipag sa gawain? Kaya ano ang sabi ito? Inaliw ni Apostol Pablo ang mga tiga-Tesalonica. At sinabi niya, may pangako ang ating Panginoon. Sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 4. Ang sabi po ron, ito yung kung saan nagbibigay sa inyo ng kaaliwan. Sapagkat totoo na ang lahat ng mga namatay na ating mga kamag-anak na lumakat sa kabanalan, sa pagtunog ng trumpeta, sila'y bubuhayin muli. Amen. Kaya ipinapangako ito. Yung kung kayo'y naglingkod sa ating Panginoon, kung yung mga mahal nyo sa buhay, lumakad na may kabanalan, sila'y bubuhayin muli ng ating Panginoon. Yun ang pangako. Yun nagbibigay yun ng encouragement. Glory to God. Sa mga mananampalataya sa Tesalonica. Na dito ipinauunawa niya, muling bubuhayin. Una munang bubuhayin yung mga namatay. At pagkatapos, kayong mga buhay, sa pagtunog ng trumpeta, kay dadagitin ng ating pong Panginoon. Baka may magtataka dyan. Paano kami madadagit? Ganito ba rin kami? Pero may sinabi ang ating Panginoon sa aklat po ng 1 Thessalonica. Glory to God. Sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15. Verse 50, ano ang sabi niya? Tayo po mga ganito, mga katawan natin na namamatay at katawan natin nabubulok, papalitan po ito ng katawang di nabubulok. Ibig sabihin ng katawang di nabubulok, gagawin po tayong glorified body. Amen. Dahil tayo po ay kung saan nasa katawan laman, tayo po'y binabago ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo ay patuloy na lalakad sa kabanalan ng ating pong Panginoon, ito pong ating pong katawan na nabubulok, gagawin itong katawang hindi nabubulok. Kaya sa pagtunog ng trumpeta, tayo po'y dadagitin ng ating pong Panginoon. Paapaltan po tayo ng isang kasuotang puting-puti na banal na haharap sa ating pong Panginoon. Bakit? Walang makapapasok doon sa kaharian ng langit na may dungis, bahid ng kasalanan. Kaya ano ang sabi ng ating pong Panginoon doon po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15. Hanggang 53 ito. Kung kayo po may pagkakataon, basahin niyo po yan. Na makikita po natin dito na tayo po'y papaltan ng isang katawan na di nabubulok. Glorified body na po tayo.
Amen. Na tayo po'y kukunin ng ating Panginoon, sasalubungin tayo at isasama kung saan siya naroroon. Kaya makikita po natin dito, kaya kinakailangan tayo po'y manatili. Dahil ang pagdagit sa atin po ng ating pong Panginoon, hindi po ngayon agad. Meron pong proseso. Pero may paalala ang ating pong Panginoon sa aklat po ng Matthew 24. Sapagkat ang pagbabalik ng ating pong Panginoon, wala pong nakakaalam. Miski ang anak ng tao, hindi po nalalaman kung kailan babalik ang ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat ang sabi, miski sa anghel, hindi ito ipinaalam. Tanging ang Ama lamang ang nakakaalam sa kanyang pagbabalik. Kaya ang ipinauunawa po dito, lagi po tayong maging handa. Amen. Dahil tayo panig sa araw. Glory to God. Kinakailangan tayo po'y maging handa sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya pinauunawa niya na tayo po'y magpakabanal. Glory to God. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, bilang tayo po ay mga anak na pinili, makita po sa atin na makalakad po tayo ayon sa palatuntunan ng ating pong Panginoon. At ano po ang sabi niya sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, 10-11, siya'y namatay para sa atin. Amen? Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. So napakaganda po yung pangako ng ating pong Panginoon. Mamatay man tayo, glory to God. Sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, tayo po'y kanya pong kukunin. Ano po pinauunawa niya rito? Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. So ibig sabihin, nais ng ating pong Panginoon, maranasan natin yung kanyang pangako na kung tayo makakasama ng ating pong Panginoon sa pagbaba niya sa kalupaan, sa loob ng 1,000 years kasama tayo na maghahari dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kung tayo may dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, magalak ka. Amen? Sapagkat ang pagsubok na yan, gamit ng Panginoon para tayo ay maging banal, matatag, malakas sa kabila ng mga problema ang ating pong pinagdadaanan. Amen po? Ano ang sabi niya? Glory to God. Doon muna sa verse 10. Hallelujah, Sister Aren. Verse 10 muna po. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. So malaki po ang ating pong pag-asa. Kung tayo pikunin ng Panginoon, sa edad na 50, 40, ano man ang ating edad, ang mahalaga, tayo po'y may assurance na tayo po'y sa Panginoon na. Dahil wala pong nakakasigurado sa ating pong buhay. Kung tayo po'y umabot ng 70, kung tayo po'y umabot ng 80, kung tayo po'y umabot ng 100, well and good. Amen. Dahil sabi po ni Apostol Pablo, kung ako'y mawawala sa ibabaw ng lupa, at ako'y pupunta na sa Ama, amen. Kung ako'y dito pa lang, ibig sabihin pakinabang ako para lumakas ang mga mananampalataya. Pero kung ako na may kukunin na, ay sa akin pakinabang na. Bakit? Makakaharap ko na ang Panginoon. Amen. Wala nang hirap na kung mararanasan dito. Pero kung kalooban ng Panginoon ako'y mabuhay pa, ibig sabihin, kailangan ka pa ng ating pong Panginoon. Amen. Kulbitin mo ang kapatid mo, sabi mo, kapatid, kailangan ka pa ng ating Panginoon. Magliligtas ka pa ng kaluluwa. Amen. Gagamitin pa tayo para tayo makapag-evangelize. Amen. Kaya tayo pong lahat, gamit pa tayo ng ating kaya tayo naririto. Amen. Praise God. Kaya lagi po tayong gising. Amen. Wag po tayong matutulog. Gising lang, gising. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano po sabi po sa verse 11? Hallelujah. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So, ibig sabihin, kinakailangan tayo po'y magpalakasan ng loob. Kung may problema, kapatid, kaya mo yan. Kung nakararanas ng kung saan ikakapusan, kapatid, kaya mo yan. Ang ating Diyos ay mayaman. Kayang-kayang itustos lahat ng ating pangangailangan. Palakasin natin ang ating po mga kapatid. Hindi yung kapag kami nagsasabi sa'yo, ano ba yan? Wala kaming ang aming kuryente. Baka kami makuna ng metro. At sabihin niya, kasi ikaw, pasarap pa ng pasarap sa buhay. Nag-birthday nung isang araw, grabe ang hanta, pero ngayon wala kang pambayad. Diba? Minsan, sa halip na i-encourage mo, didikdikin mo pa. Amen? Kapag merong anak na pasaway,
O pagka yan sa akin ganyan, palayasin mo na yan. Di ba minsan tayo ganyan? Pero kahit tayo nakapag-asalta ng ganon, wala kang anak na pasaway. Pero pag ikay nagkaroon ng anak na pasaway, mahasabi mo, Lord, totoo po pala sinabi mo sa aklat po ng 1 Corinthians 10. Huwag kayong mag-akala na kayo nakatayo. Amen? Hindi nyo alam na darating ang isang araw, may darating pala sa inyong problema. Pero ano pong ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon? Tayo po ay magpalakasan. Amen? Bilang tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya, dapat po tayo nagmamahalan. Amen? Hindi po tayo na kung saan nag-iiwanan. O, ako sumama dyan, puro utang yan. Ay, ako bumarkada dyan. Hindi naman maganda yung ugali niyan. Kaya nga siya nasa simbahan eh. Dahil ang simbahan, ito po'y ospital. Amen? Parang hospital ang simbahan. Pagamutan ang simbahan. Nariritong lahat ang mga mahasamang ugali. Amen? Meron ditong chismosa, may utangera, meron nagbibisyo, meron umiinom ng alak, meron dyan na kung saan ay gumegewang-gewang pa. Pero salamat sa Panginoon, nung sila'y makasama at tuloy-tuloy na nambahan, unti-unting nabago ang buhay. Amen? Bakit? May naririnig na salita ng Panginoon. Meron nangunguna dito. Glory to God. Meron nagpapakita at nagpapamalas na totoo kung naranasan ko ang magtagumpay, magtatagumpay din kayo. Tulad sinabi na Apostol Pablo, naranasan ko magtagumpay, magtatagumpay din kayo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ako'y nagtagumpay, magtatagumpay din kayo. Kaya tayo pong lahat na naririto, hindi pwedeng mananatili tayong nasa baba. Itataas tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Magtatagumpay tayo sa anumang uri ng labanan. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Dahil pinauunawa po rito na siya'y namatay para sa atin. Ano po sinabi sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 15. Hallelujah. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Hindi pala pili. Ibig sabihin po pala, tayo po ay kung saan magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Wala po tayong pipiliin. Ay, ito yung close friend ko. Ay, ito yung tumulong sa akin na isang araw. Kaya siya lang ang tutulungan ko. Pero ipinuunawa, para tayo makalakad sa kabanalan, kinakailangan tayo po'y gumawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Lahat po. Amen. Lahat po tayo po'y tutulong sa ating pong mga kapatid na nangangailangan. Yan po yung tunay na simbahan. Yan po yung tunay na lumalakad sa kabanalan. Wala po tayong itatangi. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng Romans 12, verse 19 to 21. Hallelujah. Mga minamahal, huwag kayo maghihiganti. Ipaubayan ninyan sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ano pong pinauunawa po dito? Glory to God. Ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo, kung meron mang gumawa sa atin ng hindi maganda, huwag na huwag po tayong gaganti. Amen. Kapag tayo po'y hiniya ng iyong pong kapwa, o lalo po yung ating pong kapatid, huwag mo nang dadalhin pa sa Facebook. Kapag hindi nagbayad ng utang, dadalhin pa sa Facebook. Magbayad ka naman ng utang. Ang kapal ng mukha mo. Di ba napakasakit? Kaya kapag di ba ito'y born again? Di ba ito'y tagabiyaya ng Diyos? Bakit gantong mag-post? Di ba? Hayaan natin, dalhin natin sa Panginoon yan. Huwag na huwag po tayong gagante. Amen? Sapagkat totoo, ang sabi ng Panginoon, siya ang gagante. Upabayad natin sa Diyos. Kung meron ka mang naramdamang masakit, ikaw ginawa ng hindi maganda, sa Diyos ka magsumbong. Amen? Ano sabi niya sa verse 20? Glory to God. Hallelujah. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, magbubuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo.
Glory to God. Napakahirap gawain. Napakahirap gawain, nagawa mo ng mabuti yung mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Pero kung ikaw ay lumalakad sa kabanalan, kung nais mo na kung saan ang Diyos ay matuwa sa iyo, gawain mo ito, napakahirap. Amen. Pakakainin mo. Kapag nagugutom, kapag nauuhaw, paiinumin mo. Hindi ka maghihigante. Kaya totoo po ang sabi ng ating pong Panginoon. Bilang tayo pipinili at tinawag ng ating pong Panginoon, kinakailangan magbago na tayo ng ating isip. Amen? Magbago na po tayo ng ating diwa. At sa halip, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Gawain nyo na kung saan best offering yung ating pong napakagandang ugali. Ating pong gawain yung kung saan, yung pong tuwan-tuwa ang ating pong Panginoon. Sapagkat kapag ginawa po natin, yung pong gustong-gusto ng ating Panginoon, yung utos ng ating pong Panginoon, hindi po siya mag-aatubili para po tayo pagpalain ng sobra-sobra. Pinatay mo yung daman mo. Ang sinunod mo yung utos ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi rito, sa gayon ay magbubuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo. Anong ibig sabihin na magbubuntong sa baga? Yung ba yung baga na kung saan yung nag-aapoy? Ipapatong mo sa ulo. Glory to God. Anong ibig sabihin noon? Nakikita ang liwanag sa buhay mo. Amen? Dahil yung pumbaga, ito po'y ginagamit para magbigay ng liwanag. Kaya kapag ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, na gumawa sa iyo ng masama, para mo nang binibigyan o para mo nang pinuputungan ng baga sa kanyang ulo. Ibig sabihin, ipinakikita mo ang buhay mo na nagliliwanag. Ipinakikita mo na ikaw ay katulad na ni Kristo. Ipinakikita mo na ikaw ay punong-puno ng pag-ibig na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. 21. Glory to God. Hallelujah. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kaya ipinauunawa po dito, upang malakaran po natin yung kabanalan na nais ng ating pong Panginoon, huwag po tayo magpapadaig. Amen. Kinakailangan daigin mo ng mabuti ang masama. Sapagkat ito yung bagay na nais ng Panginoon at maaari na totoo. Kapag nagawa mo, na daigin mo ng mabuti ang masama, totoo nga na ikaw ay isang lingkod, pinili ng ating Panginoon upang makita yung larawan ng ating pong Panginoon. Nag-glorify ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. At ano po ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:16 to 17. Hallelujah. So ito po yung pong ating pong pinaka-key text. Glory to God. Sa 1 Thessalonians chapter 5:16 to 23. Ang sabi po rito, sa verse 16 and 17, magalak kayong lagi. Amen. Praise God. So ibig sabihin, kapag sinabi magalak po tayong lagi, at maging sa aklat po ng Pilipos 4:4, sinabi rin dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, magalak kayong lagi. Bakit po ipinaabot po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, yung magalak kayong lagi? Kasi kung atin po makikita, meron po ditong dalawang babae na naglilingkod sa ating Panginoon. Si Syntyche at si Euodias. Sa palagay nyo, ano kaya problema ng dalawang ito? Bakit sila nag-aaway? Kaya ano sabi ng Apostol Pablo sa mga lingkod ng Panginoon doon? Pagkasundin mo yung dalawang babaeng ito. Sapagkat sila'y ginagamit, sila'y kasakasama ko sa pagliligtas ng kaluluwa. Kaya maaari ito meron po mga inggitan, maaari ito may mga usap-usapan na hindi maganda sa bawat isa, kaya sila'y nag-aaway. Eh, biro mo ginagamit sa pagliligtas ng kaluluwa. Pero ngayon, sila magkaaway. Kaya ano sabi sa verse 4? Magalak kayo lagi. Kasi pag lagi tayo nagagalak, hindi mo na iintindihan chismosa mong kapatid. Hindi mo na iintindihan mo sinasabi niya. Alam mo, ipanalangin na lang natin yan. Baka may pinagdadaanan yan. Amen? Kapag tayo po'y nagagalak lagi, ibig sabihin, puspos ka ng banal na espiritu. Kapag tayo po'y nagagalak lagi, ibig sabihin, laging si Lord ang inuuna mo. Kaya hindi mo napapatulan kung ano may mga usap-usapang yan.
Hindi mo na iintindihan yung mga parating sa iyo na salita. Kapag tayo po ay lagi nagagalak, ano man ang dumating na mga kwento sa iyo, hindi mo papansinin yan. Amen? Bakit? Kasi minsan ang salita, kapag ito po'y nalipat, iba na. Kapag inilipat pa, iba na. Kaya totoo sabi ng mga matatanda, may pakpak ang balita, may teeng ang lupa. Amen? Sabi po ng mga matatanda, glory to God, yan po ay mga, narinig ko noong pabata pa ako. Ibig sabihin noon, kapag ikay may narinig na salita, huwag mo na ilipat. Amen? May pakpak ang balita. Ibig sabihin, lumilipad yan, lumilipad. Pupunta doon sa kapitbahay. Pupunta kay kumare. Ikukwento yung narinig. Paglipat doon, iba na ang ibig sabihin. Ay di mag-aaway na. Pero kung tayo po ay tunay na Kristiyano, lagi po tayo magalak. Amen? Kapag lagi po tayo masaya, no way ang gawa ng kadiliman. Kapag tayo po'y lagi nagagalak, pagkagising mo sa umaga, wala kang gagawin kundi kay sasayaw sa ating pong Panginoon. Aawit ka, sasamba ka, sasabihin mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Hindi ka kaya nagagalak pag inaawit mo yan? Balik ko, pag ito yung inaawit mo, wala man nakakakita siya, nakangiti ka. Sasabihin ba ang Panginoon kay buti-buti tapos nakasimangot ka? Siyempre, punong-puno ka ng kagalakan. Kaya lagi tayo magagalak. Amen? Sapagkat totoo, bilang tayo po yung mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, ito yung gusto-gusto ng ating pong Panginoon na tayo pinagagalak. Amen? Ano po ang sabi sa aklat po ng Romans 12, verse 12? Glory to God. Hallelujah. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Matyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So yan po yung pinauunawa po sa aklat po ng Thessalonica 5:16 and 17. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Ibig sabihin, kapag tayo po may pag-asa, matagal man yung ating inaasahan, tayo po'y nagagalak. Amen? At tayo po'y nagiging matyagang manalangin. Ibig sabihin, anuman yung ating hinihiling sa Panginoon, hindi ka maiinip, bakit wala pa hanggang ngayon? Pambira ka naman, Lord, may babayaran ako, ba't wala pa hanggang ngayon aking iniintay? Panginoon, bakit pa ganoon? Ang aking anak, pinag-aaral ko naman. Bakit hanggang ngayon hindi pa siya nakakakuha ng kanyang trabaho? Pinagtapos ko ng kurso. Glory to God. Kinakailangang manalangin tayo. At tayo po ay kung saan manalangin tayo na may pag-asa. Maging matyaga tayo. Glory to God. Ano man yung kapighati na ating pong pinagdadaanan, ibig sabihin, tanggapin natin ito na may kaligayahan. Ano man yung ating pong nararanasan, glory to God, tayo may dumadaan ng kakapusan, ibig sabihin, kinakailangan lagi tayong magalak. O ano ba yun, Pastora? Magagalak pa, ito nga abot-abot ang aking utang. Ay, Pastora, paano ako magagalak? Paano ako magiging matyaga sa pananalangin? Lagi na nga akong nananalangin. Praise God. Baka kaya pa hindi dumarating, wala kang tiyaga. Baka ikay naiinip para dumating sa iyong pagkapala. Pero lagi nating aalalahanin, kapag tayo nanalangin, umasa ka, may darating. Amen! Kapag tayo nanalangin, magkaroon tayo ng pag-asa sapagkat ang Diyos na ating pong hiningian, siya ay buhay at makapangyarihan. Sapagkat kung tayo po'y nananalangin, sa pananalangin, meron po tayong kapayapaan. Sa pananalangin, napupuspos tayo ng banal na espiritu. Sa pananalangin, nag-i-increase ang ating pong pananampalataya. Kaya kinakailangan manalangin tayo ng walang patid. Amen? Ibig sabihin, nagluluto ka, manalangin ka. Naglalakad ka, manalangin ka. Nagwawalis ka, manalangin ka. O umawit ka ng umawit. Dahil yung awit, kapag ito ibinubukas sa ipon labi, ito po'y nagsisilbing panalangin. Amen? Kaya tayo po ay manalangin ng walang patid, magalak po tayo. Amen? Hindi po yan tayo para po tayong luka-luka. Amen? Hindi po, ang sinasabi ito magalak, yung puso mo nag-uumapaw sa kagalakan, punong-puno ng kapayapaan.
Amen po. Glory to God. Hallelujah. O next po, glory to God. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Laging magpasalamat sa Diyos. Amen. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Lagi tayong magpasalamat. Amen. Dahil kalooban ng Panginoon na anumang sitwasyon, lagi tayong nagpapasalamat dahil ito ang kalooban ng ating pong Panginoon tungkol po sa ating pong Panginoong Hesukristo. Matutuwa ang ating pong Panginoon kung sa kabila ng pagsubok, nagagawa po natin na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, anuman ang sitwasyon. Glory to God. Bakit po? Dahil tayo po'y nakikipag-isa. Kapag sinabi nakikipag-isa, nakikipagkasundo tayo sa ating pong Panginoon. Alam natin, glory to God, na ito yung kalooban ng ating pong Panginoon, na kung hindi pa dumarating, magpasalamat ka lang magpasalamat. Amen. Kung ikaw saan nanlulupay-pay pa, magpasalamat ka na magpasalamat. Kahit tayo nanlulupay-pay, kulang tayo sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. Kulang tayo sa pagbabasa ng Bible. Kulang tayo sa pag-attend sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya lagi po tayo magpasalamat. Amen. Praise God. Hallelujah. Efeso 5:20. Hallelujah. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, lagi po natin pasalamatan yung pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano-ano ba yung alam yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? Amen. Siya ating Jehovah Rapha, siya ating Jehovah Shammah, siya yung ating Jehovah Shalom, siya yung ating Jehovah Rohi, siya yung ating Jehovah Sitkanu, siya yung ating Jehovah Yekadya, siya yung ating Jehovah, o siya yung ating Emmanuel, glory to God. Siya yung ating Jehovah na kung saan ay Rohi, siya yung ating Jehovah Nisi. Ibig sabihin, atin po yung bigkasin ng bigkasin. Dahil yan po yung utos na ating Panginoon sa aklat po ng Matthew 6, kung kayo mananalangin, sambahin nyo ang aking pangalan dito sa lupa tulad ng nasa langit. Kaya kapag tayo nagpagpapasalamat, Lord, salamat po, you are my Jehovah Rapha. You are the great healer. Lord, salamat, you are my Jehovah Jireh. You supply all my needs. Salamat, Panginoon, you are my Jehovah Yekadya. You are my Jehovah Shalom. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. You are my Jehovah Mekades. You sanctify us and make us holy. You are my Jehovah Rohi. Ikaw po ang aming mabuting pastol. Ang aming mabuting pastol, hindi kami pinagkukulang. Dinadala kami sa isang tahimik at mainam na batisan. Kapag tayo po, ito po yung ating pong ginagawa, na lagi po tayong sumasamba, nagpupuri sa ating pong Panginoon, ang Diyos ay tapat at napakabuti. Amen po, glory to God. Sa Colossus 4:2 and 3, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin, lagi po tayong magpapasalamat sa ating pong Panginoon. Verse 3, idalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. So, ibig sabihin, sino po ipinapanalangin dito? Yung mga lingkod ng Diyos. Yung mga nagsasaper. Dito po si Apostol Pablo po ang humihingi ng panalangin. Bakit? Dahil siya po ay nagsasaper. Kaya naisulat niya sa mga simbahan dahil siya po ay nakabilanggo. Kaya po mga lingkod ng Panginoon, atin po ipapanalangin dahil ang mga lingkod ng Panginoon, sila po number 1 na kung sa target ng kalaban. Amen? Dito malakas, pagbaba minsan lupay-pay na. Kaya dapat nyo lagi ipanalangin ang mga lingkod ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sa 1 Thessalonians 19-21, glory to God, dito po ipinakikita. Ang sa verse 19, huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu Santo. Glory to God. Ang sabi po sa aklat po ng Efeso 4:30-31. Glory to God. Hallelujah. Efeso 4:30-31. Hallelujah. So dito po ipinakikita sa aklat po ng Efeso 4:31. Ang 30, ang sabi to, huwag niyong bibigyan ng pighati ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu, ito yung tatak ng inyong pagkakatubos.
So ibig sabihin, ang banal na Espiritu nasa atin, huwag po natin itong pipighatiin. Sapagkat kapag tayo po ay kung saan may tatak ng banal na Espiritu, ito po yung katibayan ng ating pong pagkakatubos. Tutubusin po tayo ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi po niya rito? Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Ay huwag po natin pipigatin ang banal na Espiritu. Sapagkat ito po yung tatak at ito po yung pangako na sa pagdating ng takdang araw, sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, tayo po ay Kanyang tutubusin. Tayo po ay Kanya po na kung sa'y sasagapin. Tayo po ay Kanya pong kukunin upang doon sa Kanya pong ipinangako, yung sinabi sa John 14:2 and 3, ako'y aalis at ako'y pupunta roon. Doon maraming tahanan. Kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y babalik upang kayo kunin at kung saan ako naroroon, doon din kayo. Amen? So praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng verse 20? Dito po sa 19, huwag niyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. So ibig sabihin, kung may kapahayagan ng ating pong Panginoon, huwag natin itong babaliwalain. Kung meron dito sa kung sa ating pong kapulungan at nakakaranas po tayo ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon, huwag niyong babaliwalain, i-share niyo yan. Huwag niyo pong babaliwalain kung ano po ipinapahayag ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sa verse 21, hallelujah, Lord God. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Kaya tayo mismo, susuriin natin ano ba yung mabuti. Ano ba yung masama? Mabuti pa na ako'y dadalo sa gawain? Masama ba na ako'y lumayo sa kasalanan? Suriin nyo ano ang mabuti. Mabuti ba na lagi tayo nasa gawain? Mabuti ba na tayo nagmamahal sa ating pong kapwa? Mabuti pa na kung saan tayo lumayo doon sa mga gawa ng mundo? Kaya tayo mismo ang makapagsusuri kung saan po tayong panig. Tayo ba'y sa dilim o sa liwanag? Amen. Sa verse 22, glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sa verse 22 po. 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Malapit na po tayong matapos. Layuan ang bawat anyo ng masama. Kaya tayo pilalayo sa anumang anyo ng masama. Sapagkat ang sinabi sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 12. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ano po sinabi sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 12. Bubuksan ko ng mahiwaga. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 12. Yan. That you may walk honestly toward them that are without, and that you may have lack of nothing. So, ibig sabihin, kung tayo po ay kung sa'y lalakad ng may katapatan at wala po tayong pag-aalinlangan, hindi ka pagkukulangin ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y susunod, doon po sa'y pinagagawa po sa atin po ng ating pong Panginoon, tandaan mo kapatid, kung ikay nag-aaksaya ng oras para dumalo sa gawain, kung ikay sumusunod sa kalooban ng ating pong Panginoon, tandaan mo, hindi ka pagkukulangin ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos ating pong pinaglilingkuran sa iyo may-ari ng langit at lupa. Amen. Last po, glory to God, sa verse 23. Dito po tayo magtutuon. Glory to God. Sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Yan. Naway lubos ang kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, na ang sabi niya, naway pakabanalin kayo sa buo niyong pagkatao. Alin po yung babanalin ng ating pong Panginoon, na dito po ibinibigay na kung saan sabi, yung Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katawan. Amen? Kapag sinabing walang kapintasan, ang inyong buong pagkatao, ang ating espiritu, kaluluwa at katawan, ibig sabihin, ang nais ni Apostol Pablo, sa kanya pong pagbabalik, tayo po'y matakpuan na banal
at walang kapintasan. Amen po. Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinakikita po rito, glory to God, hallelujah. In conclusion, glory to God. Ang sabi niya sa aklat po ng 1 Thessalonians 3:13, glory to God, na makikita po na dahil nais ng ating pong Panginoon na tayo po'y maging banal ang ating pong buong pagkatao, ang ating pong espiritu, kaluluwa at katawan. Ano pong sinabi sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 13? Nasa gayon palakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan. Sa harap ng ating Diyos at Ama, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, kasama ang lahat ng kanyang hiniran. So ipinakikita po rito, dahil ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po'y makasama sa kanya po, sa araw po ng kanyang pagbabalik, ang buo nating kalooban, walang kapintasan. Amen. Upang tayo po ay kung saan sa pagdating ng ating pong Panginoon, kasama ang lahat ng kanya pong hinirang, kabilang tayo sa kanyang kukunin sa huling panahon. Amen. Kaya yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Magpatuloy po tayo sa kabanalan sapagkat ang sinabi sa aklat po ng Hebreo 4:12. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi niya sa aklat po ng Hebreo 4:12 na talagang totoo. Ang may kapangyarihang magpabanal sa atin, walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan tayo po'y laging puno ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil ang sabi po rito na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa kaysa limang tabak na may kabilang talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa, espiritu at mga kasukasuan, buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya tayo po'y mananatili sa kabanalan. Yung ating pong buong pagkatao, magiging banal to hanggang sa pagdating ng ating pong Panginoon kung tayo po ay puspos ng banal na espiritu. Kung tayo po'y lagi po na kung saan ay nagbabasa ng kanya pong salita. At ang salita ng ating pong Panginoon, ito ay banal. Ang salita ng Diyos, ito po ay mabisa. Tumatagos ito, glory to God. Alam ng Panginoon ang haka. Alam ng Panginoon laman ang iyong isip. Pero kung tayo po ay mananatili at nais natin na tayo po'y manatili sa kabanalan hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, ang kinakailangan po natin, walang iba kundi ang salita ng ating pong Panginoon. Amen? At kung tayo po'y puspos ng salita po ng ating pong Panginoon, mararanasan po natin ang pangako ng ating pong Diyos na buhay. Sapagkat totoo ang paalala ng ating pong Panginoon, ang pagbabalik ng ating pong Panginoon, walang nakakaalam. Glory to God. Hallelujah. Kaya tayo po ngayon ay pumikit at tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah. Lord, ang sabi mo sa aklat po ng 1 Thessalonians 5:24, tapat yun sa inyo'y tumawag, nagagawa rin naman ito. Kaya talagang totoo po dahil ang pangako mo, Panginoon, sa aklat po ng Deuteronomy 7:9. Panginoon, tutuparin mo, Panginoon, ang pangako mo sa lahat na magpapakabanal, ang lahat ng susunod sa iyo, dakilang Ama, ang lahat ng lalapit at magtitiwala sa iyo, dakilang Ama. Lord God, ang pangako mo sa aklat po ng Deuteronomy 7:9, Panginoon. Tapat ka na nangako, Panginoon, na ang aming lahi, Panginoon, hanggang 1,000 salin lahi, pagpapalain mo, dakilang Ama. Ito po'y pangako mo at ito po'y isasagawa mo kung kami po'y mananatili sa kabanalan. Kung kami mananatiling sumusunod sa iyo, kung kami lalayo sa mga gawa ng masama sa ibabaw po ng mundong ito. Sapagkat totoo po, Panginoon, ang makakalapit lang po sa iyo, ang makakaranas po lamang, Panginoon, ng iyong pong pagliligtas, ay iyong pong matatakpo among banal at walang kapintasan. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po ng naririto, Panginoon, hanggang sa araw na iyong pong pagbabalik, kami po'y maging banal ang aming pong buong pagkatao. Ang aming espiritu, kaluluwa at katawan, Panginoon, upang sa araw ng iyong pong pagbabalik, kami po'y matakpuan mo na karapat-dapat at sa pagtunog ng trumpeta, kami kasama sa iyo pong dadagitin. Kaya Lord, maraming pong salamat at dalangin ko po, Panginoon, Lord God, sa lahat ng naririto, Panginoon, kung nararanasan po nila, Panginoon, na minsan sila po'y nanlulupaypay, Lord, dalangin ko pong makalaya po sila. Ang mga alipin ng karamdaman, maranasan po nila'y kagalingan. Ang magulong pamilya, ang maranasan ay kaayusan at kapayapaan.
Kaya Lord, maraming pong salamat sa mga salita mo, Panginoon. Tanging ikaw po lamang, O Diyos, ang amin pong inaasahan na malakaran po namin ang kabanalan at ang lahat nito sa pamamagitan ng pagsunod po namin sa iyo. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin maingat pong ibinabalik ang mataas na papurit pa salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God.